Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Have mercy on us, O Lord. Have mercy on us. Konti explanation sa lugar. Katulad ng sinasabi ko kanina, itong lugar na ito ay quarry. Kaya mabato itong lugar na ito. Pakuan din ito. Now, pinapatag ito ni Emperor Adrian noong 125 AD, kaya natabunan nito itong tomb ni Jesus. So, ito puro mga bundok-bundok. So, nang matabunan nito, nawala ito. Pero noong 325 something, pinahukay uli ito ni Santa Elena kasi na-convert nga siya. At pinahanap niya ito. And then doon nakita niya yung krus. Kaya ito, nag-iba na. Iba na ito. Ang makikita nyo na lamang doon ay yung original na kakaunting stone na lang. Kasi kinlear nila ito, yung original na bundok, kinlear nila para mapatag ito. Pero itinira nila yung original na bato na kung saan si Jesus ay inilibing. Paano sila inilibing? Kung nakapunta kayo dun sa the Tomb of the Prophets, ang kanilang libingan, hindi katulad ng ating libingan. Palagi merong anteroom. Ito yung anteroom. So, nila tapos na sila umiiyak. Umiiyak muna sila. Tapos nilalagay nila yung kanilang luha sa maliit na botelya. Tapos pinapasok nila yun doon sa buwan. Of course, hindi na ginawa yun. Hindi na nangyari yun. Hindi na nangyari yun sa kuwan kay Jesus. Si madalian sila. Si Friday na nun eh. No? Friday na. So, hindi they did not. So, it was already sundown. So, madalian yun. Pero ang original na paglilibing sa kanila, kasama nila yung tears. Kasama yung tears. Doon sila, yung mga women, nag-hire sila, parang nag-women hiring. Parang yung mga crying ladies na nag-shake. Yung gano'n, no? Meron silang gano'n. No? So, and then, pagdating doon sa dulo, higaan lang. Higaan lang yun. Doon nilalapag yung patay. Tapos tatakpan nila ng malaking bato. Tatakpan ng malaking bato. So, yun yun. So, ganito ang itsura nun. Kaya makikita nyo rito, merong anteroom dito, tapos tsaka kapapasok. So, yun ang kwan, yun ang crying. So, yun yung kwan din, ang tinatawag na Chapel of the Resurrection or Chapel of the Angel, kasi nakita, doon yung angel nakita noong Mary Magdalene. Dalawang angel. Now, makikita ninyo yung pinagmimisahan. Sino sa inyo ang hindi pa nakakapagmisa rito? Lahat kayo nakapagsimba na rito sa loob. No? Hindi pa. Hindi pa kayo okay, so i-schedule natin yun. Anyway, doon sa mga nakapag-simba na rito, nakapag-misa na rito, di ba nagmimisa muna tayo doon sa labas, ano? Tapos meron pinagpapatungan doon na maliit na lamisita, no? Actually, yun ay yung pang-cover sa tomb ni Jesus. Tira-tira yun. Noong pang-cover na gulong sa tomb ni Jesus. Yung pinagpapatungan na yun. Yung stone na yun. Pero natakpan yun. Yun yung mismo, no? Yun mismo. Siyempre, remnant na lang yun. Well, hindi ganun ang itsura, no? Talagang gulong yun na parang pang-cover. Bilog. Yun ang
Yun ang itsura niya. Okay, so anong importansya nito? Ang importansya nito ay dito na buhay na muli ang ating Panginoong Jesucristo. Patunay na siya ay Diyos. Yun ang huling sinyas o huling tanda na siya ay ang Diyos. Siya ay Diyos. Sapagkat walang inang nakasulat sa Old Testament na bukod doon sa mga milagrong kanyang gagawin ay yung kanyang muling pagkabuhay. Kaya nga sabi ni St. Peter o ni St. Paul ay kung hindi nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo, lahat ng ating ginagawang ito ay empty, walang saysay. Walang saysay ito. Kung ginagawa natin ito. Pero dahilan sa siya ay nabuhay na maguli, naniniwala tayo na siya ay Diyos. No? At sa pamamagitan niya, o dahil dito, mayroon tayong pag-asa. No? So, pagkatapos ng lahat ng kadiliman, lahat ng mga challenges sa buhay, maging ang kamatayan ay ating malalampasan. Amen. Kaya yun yung magandang balita na ating nakukuha dito sa tomb mismo ni Jesus. There will always be hope. This is not the end. Death is not the end. Definitely, there will always be the resurrection. Amen. Continuation. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Have mercy on us, O God. Have mercy on us.